pumikit po tayo, isipin natin ang Panginoon sa oras na ito. Lord, kami po ay nagpupuri sa inyo, Panginoon. Patuloy ka namin na itinataas, O God. Sa gabi na ito, Panginoon, ito po ay para sa inyo, Ama. Ikaw po ang bida, Panginoon, sa oras na ito. At Lord, kami po ay naririto para papurihan ka, para Lord, mag-glorify namin ang banal mong pangalan, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Lord, we pray na nawa po magitna ka, Panginoon, sa oras na ito, sa lugar na ito, Panginoon. Dinideclare namin, Panginoon, na pupunuin mo ang lugar na ito ng iyong glory, O God, ng presence mo, Panginoon. In Jesus' name, O God. Lord, kami po ay magpupuri sa inyo. At Lord, isa po sa pagpupuri namin ay ang pakikinig namin, Panginoon, ng iyong mga salita. Dalangin namin, God, na lahat po ng nandito ngayon, buksan mo yung mga puso nila, Panginoon. Lahat po kami ay makikinig, Panginoon, ng nais mo na sabihin sa amin. Help us understand, Panginoon, kung gaano kabuti sa amin na ibinigay mo yung grace mo, Panginoon. Help us understand, Panginoon, kung gaano kalalim yung pag-ibig mo sa amin, God. At upang ma-appreciate namin, Panginoon, yung grace na ibinibigay mo sa amin everyday sa buhay po namin, Panginoon. Lord, dalangin po namin na ikaw ang magsalita sa amin. At Lord, itago mo lang ako sa iyong likuran, Panginoon. Ama, nawa magkaroon ng kapangyarihan ang iyong mga salita, Panginoon, in Jesus' name. Salamat po, O God, sa iyo ang glory. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang Lord. Parang hindi naman po tayo natanggap ng grace sa palakpakan natin. Ayan. So, glory to God po, no? Nararanasan po natin yung grace ng Panginoon, pero nauunawaan po ba natin kung ano ang grace ng Lord? Meron po ba tayong pagkaunawa kung ano yung tunay na grace ng Panginoon? Naisip nyo na po ba yun? Ano ba yung grace ng Lord? Kasi ang tema po natin ngayon is yung about nga sa grace. Ano ba yung Tagalog ng grace po? Biyaya. Pag grace and mercy, biyaya at habag. So ngayon, pag-usapan natin yung understanding God's grace. Paano ba natin mauunawaan? Or ano ba talaga yung grace ng Panginoon sa atin? Gaano ba kalalim yung pag-ibig niya sa atin na nagbibigay ito ng grace sa bawat isa sa atin? So sabi po sa 1 Timothy 1:14, 1 Timothy 1:14, the grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus. So ito po yung tema natin ngayong buwan ng March. Napakaganda po, no? The grace of our Lord was poured out on me. Isipin niyo po na bawat isa sa atin, binuhusan daw tayo ng grace ng Panginoon. Amen po, napakaganda, no? Along with the faith and love. So yung faith po na meron tayo ngayon, dahil po yan sa habag at biyaya ng Lord. Dahil po yan sa grace ng God. Kaya po tayo nakakapagmahal, kaya po tayo merong pananampalataya, is because nagkaroon ng habag sa atin ang Panginoon. Amen? So, ayun po. So, meron lang po ako ditong limang points para mas maunawaan natin kung ano ba yung grace. Unang-una po, grace is power. Ang habag po is kapangyarihan. Habag is power. 2 Corinthians 12 verse 9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. Alam niyo po, mamaya meron tayong kanta na unmerited favor. Ano ba yung ibig sabihin ng unmerited? Unmerited favor. Ibig sabihin, hindi natin deserve. Hindi siya dahil sa gawa, hindi siya dahil meron kang ginawa, kaya binigyan ka ng pabor. Dito po sa mundo ganun no? Pagka ginawan mo ng mabuti yung tao, merong utang ng loob. Tama po ba? Kaya yung tao na ginawan mo ng mabuti, in the future, gagawin ka rin ng mabuti. Tama po ba? Parang, give and take dito sa mundo. Pero, iba po yung grace ng Lord. Unmerited favor, ibig sabihin, hindi natin deserve na bigyan tayo ng habag, hindi natin deserve sa mga ginagawa natin, pero still, binibigyan
binibigyan tayo ng Lord ng grace niya. Amen. Tayo ay nabubuhay sa habag at biyaya ng Lord every day. Amen po ba? At yun po yung unmerited favor. Isipin na lang natin, no? Tayo pong lahat, meron tayong nagagawa na hindi maganda. Tama po ba? Every day sa buhay natin, na parang nadidisappoint natin ng Lord. Sa maliliit na bagay, nakakapagsinungaling tayo, nakakapag-isip tayo ng hindi maganda sa kapwa natin. Hindi po yan ka-glory-glory sa Panginoon. Pero, still, binubuhay niya tayo everyday. Ngayon, nakakahinga tayo. Tama po ba? Ngayon, bago tayo pumunta dito, nakakain tayo. Tama po? Kahit na minsan, nagkukulang tayo, pero, hindi tayo pinapabayaan ng Lord. Amen po? Hindi tayo talagang butot balat ngayon dahil sa gutom. Amen po? So, meron tayong tinatanggap na grace ng Panginoon every day, every second sa buhay po natin. Yung hininga lang po natin, that is the grace of God. Kaya dapat pasalamatan natin ang Panginoon sa habag niya sa atin. Amen po ba? Yun po yung gusto natin maunawaan na unmerited favor. Napakaganda po nung title ng kanta na yun. Kasi unmerited favor equals siya sa grace. Parang yun yung pinaka-definition ng grace. Na hindi siya na-earn ng mga gawa natin, hindi siya pinaghihirapan. Ito po ay freely na binibigay sa atin ng Panginoon. At freely din po natin tinatanggap. Kaya dapat freely din natin ibahagi sa iba. Amen po? So number 1, grace is power. Ano pong sabi ni Apostol Pablo? Nung nanalangin siya sa Panginoon, gusto niya alisin ni Lord yung weakness niya. 3 times siya nanalangin, Lord, alisin mo yung weakness ko. Pero anong sabi ng Panginoon? Anong sabi niya dyan? My grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Amen. Napakaganda. Dapat ito po yung maunawaan natin na, alam niyo parang ito na naintindihan ko siya, na bakit kaya sinabi ni bakit kaya sinabi ni Lord kay Apostle Paul na my power is made perfect in weakness. Kasi po, pansinin niyo, kapag tayo nakakagawa ng kasalanan, doon natin mas na-appreciate yung power ng Lord. Tama po ba? Doon natin mas na-appreciate na, ay, ganito kabuti ang Lord kasi kahit na ganito yung nagagawa ko, still, binibless niya ako, still, tinatanggap ko yung mga pagpapala na hindi ko deserve. Tama po ba? At the same time, doon tayo lumalakas kapag tayo ay nanghihina. Amen po? So, yung grace ng Panginoon is enough. It suffice yung yung weakness natin. So, kung meron tayong kahinaan, dahil tinanggap natin ang habag ng Panginoon, ang grace ng Lord, tayo ay malakas. Amen po? May power doon sa biyaya ng Panginoon, sa habag at biyaya ng Lord. Amen? So, kapag nararanasan natin na tayo ay nanghihina, pag nararanasan natin na tayo ay nadadown, intindihin natin, ang grace ng Lord enough sa weakness ko. Enough. Ibig sabihin, sapat sa aking kahinaan. Okay po? Naunawaan po natin. Yun yung number 1. Number 2, grace is a gift. Ang grace po ng Panginoon, it is a gift from God. Regalo po siya. Katulad ng sinabi natin kanina, it is freely given by God. Hindi po nagpabayad ang Panginoon. Amen? Nung binigay po ng Diyos Ama si Jesus Christ, nagpabayad po ba siya? Nung binigay po ba ni Jesus Christ yung buhay niya, nagpabayad po ba siya? No. Grace is a gift. Freely binigay niya po yun sa atin. Kusang loob. Bakit po? Dahil sa pag-ibig niya sa atin. So, para maunawaan natin yung grace ng Panginoon, it is because mahal na mahal tayo ng Lord. Kaya niya ibinigay yung grace niya through Jesus Christ. Amen po? So, grace is a gift. Lagi po nating tatandaan na ang biyaya ng Panginoon, free po yan na ibinigay sa atin. It cannot be earned. Hindi po yan dahil sa mga gawa natin. Sabi po sa Ephesians 2:8-9, Ephesians 2:8-9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. Hindi ito galing sa atin. Hindi rin po galing sa mga nag-share sa inyo.
Kung sino man po yung nag-win sa atin, nag-share sa atin ng gospel, hindi po yung galing sa kanila. It is from God. It is a gift from God. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast. Tama po? Hindi siya dahil sa mga gawa para walang magmayabang. Amen po ba? Wala tayong may pagmamayabang. Imagine niyo po yung mga apostol yung nagsasabi nito, napakarami nilang nagawa sa Panginoon, di po ba? Napakatindi ng paghihirap nila sa Lord, pero sinasabi nila dito, not by works so that no one may boast. Walang dapat magmayabang kasi pare-pareho tayo dito na tumatanggap ng same grace mula sa same God na pinaglilingkuran po natin. Amen? So it is a gift from God. Kaya wala po tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Kapag nararanasan na po natin na tayo ay nagkakaroon ng pride, lagi nating isipin ang grace ng Lord free niya na ibinigay sa akin. Hindi ako dapat magmayabang. Kailangan maging humble lang po tayo. Amen? Number 3, grace is forgiveness. Amen po? Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Meron po tayo mamayang kakantahin na napakagandang kanta. Until the end po yung title niya. Ang sabi po dun sa chorus, my stain of sin, your blood erased. Napakaganda na. Yung sin natin, alam niyo yung stain? Yung kapag naglalaba kayo, di ba may mancha? Yung mancha ng kasalanan po natin, sabi dun, your blood erased. Yung blood ni Jesus Christ, inalis yon. Binura yun, parang tide, no? Mas malupit pa sa tide. Yung tide, Ozone Rocks, di ba? Yung dinaanan lang nung tide, pumuti ng boga. Ay, mas malupit po yung blood ni Jesus Christ. Kasi bakit? Grabe karumi yung kasalanan natin. Tama po ba? Hindi naman katulad na karumi yung damit. Amen? Ang blood po mahirap, tanggalin, di ba? Pagka nadumihan yung damit natin. Same po sa atin. Gaano man daw kapula ang mga kasalanan natin, kayang-kayang paputiin ng Panginoon. Amen po ba? So that is the grace of God. Grace is forgiveness. Pinapatawad po tayo dahil sa habag ng Panginoon, sa habag at biyaya ng Lord. Lahat po tayo nagkakasala. Sino po dito nagkakasala? Sino po dito may kahinaan? Sino dito walang kahinaan? Walang kasalanan? Kung wala po tayong kasalanan, wala tayong kahinaan, grace is not for you. Pero kung tayo, nagkakasala tayo, meron tayong kahinaan, then grace is for you. Amen po? So we have to embrace that grace. Kasi grace is forgiveness. Okay po? Without grace, without the grace of God, hindi po tayo makapatawad sa mga kasalanan natin. We cannot be forgiven without the grace of God. Amen? So una, grace is power. Pangalawa, grace is gift. Pangatlo, grace is forgiveness. Pang-apat po, grace is healing. Grace is healing. Kapag naranasan nyo na po na kapag kayo nagkakasakit, ano po ang panalangin nyo sa Panginoon? Naranasan nyo na po bang mag-pray na, Lord, kahabagan mo ang lingkod mong ito? Kahabagan mo po ako, Lord. Naranasan niyo na pong mag-pray ng ganon. Amen. Bakit po? Kasi we are seeking for the grace of God na pagalingin tayo. Amen. So, ito po ang patunay that grace is healing. Okay po? Ang habag ng Panginoon, yung grace niya, yung biyaya niya sa atin, it brings healing to us. So, kapag tayo nagkakaroon ng sakit karamdaman, always remember, by the grace of God, I am healed. Okay po? Panglima, grace is unconditional love. Grace is unconditional love. Ito po yung last. Dito sa pag-intindi natin, pag-unawa natin, kung ano ba yung grace ng Panginoon. Grace is the unconditional love of God. Dapat ito po yung
tumatak sa mga puso natin ngayong gabi bago tayo maghandog ng papuri, pagsamba sa Panginoon para mahugot natin mula sa ilalim-ilaliman ng ating mga puso yung papuri natin mamaya. Grace is unconditional love. Remember tayo pong lahat, nagkasala tayo, everyday nagkakasala tayo. And si Lord, hindi niya tinitignan yung kasalanan natin. Hindi tayo kinokondemn ng Lord by our sins. Sabi nga, di ba, God calls us by name, hindi by sin. Satan calls you by sin. Ikaw, makasalanan ka. Ikaw, Michael, makasalanan ka. Ikaw, Jazel, makasalanan ka. Ganun ang pagtawag sa atin ng kaaway. But the Lord, si Lord, tinatawag niya tayo by name. Michael, anak kita. Jazel, you are mine. Amen po? Despite sa mga kasalanan natin, the Lord still loves us. Kaya kapag tayo nagkakasala, kinokondemn tayo ng kaaway, always remember, si Lord, pinatawad na ako. By the grace of God, pinagaling niya na ako. Physically, spiritually, emotionally, pinagaling niya na ako. So, hindi tayo dapat madadown, hindi tayo dapat aalis sa Lord dahil nagkakasala tayo. Because the grace of God is His unconditional love na gusto niyang ibigay sa atin. Yung grace ng Lord, ni-reach out tayo kapag tayo lumalayo. Parang alam niyo po yung mga aso na may tali. Pero hindi tayo aso, syempre. Parang di ba kapag parang pag pinapahalagahan mo yung aso mo, pagka nilalabas mo, hawak-hawak mo yung tali. Para kahit saan man pumunta, pag hinila mo, babalik sa'yo. Same sa ating Panginoon. Tayo, hawak-hawak tayo ng Lord. Kahit na anong layo natin sa Kanya, hinihila niya tayo pabalik. Amen? Amen po ba yun? At yung mga pagkakasala natin, pagkukulang natin, it doesn't matter. One step back lang sa Panginoon, tatanggapin niya tayo open hands. Amen po? Yung prodigal son, ano po yung pinaka message doon sa prodigal son? Hindi po yung pagtalikod ng anak Tama po ba? Yung message doon sa prodigal son is kung gaano kamahal nung ama yung anak niya. Tama po, na tinanggap niya kahit na tinalikuran siya, nabastos siya kasi kinuha yung mana ng buhay pa siya. But still, nung nakita niya na pabalik sa kanya, hindi niya na inantay na makabalik sa kanya. Di po ba? Tumakbo siya papunta dun sa anak niya. Tama po? So, ganun ang Lord po sa atin. Yung grace ng Lord, hindi tayo kinokondemn. Yung grace ng Lord is His unconditional love. Amen po? So, maunawaan-nawa natin na ang biyaya ng Panginoon, yung grace and mercy po niya ay dahil sa pag-ibig niya sa atin through Jesus Christ. Kaya kapag titignan po natin yung cross, dapat makikita po natin yung love ng Panginoon. Okay po? Yung kanta sa mamaya, when I see the cross, I see freedom. Dapat ganun po yung tingin natin sa cross. Pag tumingin tayo sa cross, nakikita natin yung freedom na pinagbayaran ng ating Panginoon. Hindi po libre yung freedom. Pinagbayaran po yun ng blood ni Jesus Christ. At free po niyang binibigay through His grace. Amen po? Naunawaan po ba natin ang grace ng Panginoon? Palakpakan natin ang Lord. So ito po ang iiwan natin. Grace is a gift that cannot be earned. Hindi po natin ito in-earn. Grace is a gift that is not deserved. Hindi po natin to deserve. Pero, grace is a gift that can be withdrawn. Kaya po natin kunin. Freely from God. Grace is the gift that makes heaven a possibility. Amen po. Ang ganda nun, no? Yung grace, nagkaroon tayo ng possibility na makaakyat sa heaven because of that grace. Amen. So, yun po ang nais na ipahayag ng Lord sa ating lahat ngayon at nawa po ay naunawaan natin ang grace ng Lord. Nawa makita po ng Lord ngayon yung heart natin kung paano tayo mag-worship sa Kanya.